Ito po, fresh na fresh pa to ha. Fresh na fresh po ito ha. Fresh na fresh pa. Ang isang interview ni Jinky Luistro. Ito po ha. Pakinggan po natin ang interview ni Jinky Luistro kung saan matindi po ito. Matindi. Matindi po ang interview na to. Pakinggan natin. What we know of is the House committee should decide if an impeachment complaint is sufficient in form and substance. Nagawa nyo na po yun. Ito merong sufficiency in grounds. Ngayon lang po natin ito nakikita kasi yung dating sistema, botongan lahat ng 1/3. Okay? Bakit? Are you going beyond the mandate of the House Committee on Justice? No. Doon sa binanggit mong provisions ng ng Constitution, meron din diyang sinabi Pakihati mo na. that the House of Representatives is granted with the power to promulgate rules on impeachment, no? And that is the rules which the House of Representatives adopted even in the past impeachment processes. Oh, yan po, malinaw ha. Hindi po pamumulitika gaya ng sinasabi ng mga abogado. Ito po ay matagal na rules. At ngayon, dinagdagan pa ng Supreme Court. This is the same impeachment rule also which was used in the 19th Congress. And since now is the 20th Congress, in the resumption of the 19th Congress, of the 20th Congress, inadapt yan, nagkaroon ng formality sa plenary that the 20th Congress is adopting the 19th Congress rules of impeachment. Hindi po ito bago, hindi po ito labas sa konstitusyon, ito po'y ayon sa kapangyarihang ipinagkaloob ng saligang batas sa mababang kapulungan na maglatag ng rules of impeachment na ginagamit na sa mga nagdaang proseso, ginamit din sa 19th Congress at inadapt ng 20th Congress. So isang bagay na malinaw is the House can actually make their own rules when it comes to the hearing the impeachment complaint. Tama po yun. Tama yun. At yan ay maliwanag sa ating Article 11 dito sa accountability, which addresses the provisions on impeachment. Pinagkalooban ng saligang batas ng kapangyarihan ang House of Representatives na gumawa, maglatag ng rules of impeachment to realize the impeachment process which was pronounced in the Constitution as well. Okay. So technically speaking, you are evaluating if the impeachment complaints have probable cause. Parang piskal. Alam nyo dito po, kitignan lang kung may probable cause. Kung malakas ba at tatayo diyan sa korte, sa Senado. Yun lang naman eh. Ano bang kinakatakot nila, Sara? Eh dahil sa inyo yan eh. Eh kung ayaw nyo dapat 1/3 of vote na lang, eh nagreklamo kayo sa Supreme Court. Diba? Pwede naman yung 1/3 of vote eh. Kaso nagreklamo kayo sa Supreme Court na walang due process. O anong ginawa ng Supreme Court? Nagbigay ng maraming due process. Hindi naman inaatinan ni Sara. Aray ko. po yan. That is correct. But are some of your colleagues going overboard? For example, I mean, you have Representative Rufus Rodriguez already commenting on the credibility or non-credibility of a possible witness, of calling a witness, let's say, tainted or untainted. Then you are already nagsasabi na po kayo ng what may be considered as possible evidence that could be used in the impeachment trial. We have never seen this before. Is this already going beyond the bounds of what the House Committee on Justice should be doing? This is not beyond the bounds of what the Justice Committee is supposed to do. We are simply following our rules of impeachment. And it is very clear under Section 7 that after the determination of sufficiency in grounds, we shall proceed to our hearing proper. Hearing proper is the exact terminology that was used in the rules of impeachment. Yun! It was stated there Hearing proper. Ayan ang ginagawa nila. Iyak! that the compulsory processes may be exercised for the purpose of issuing
Subpoena duces tecum, that is for documents. Subpoena ad testificandum, that is to compel the attendance of the witnesses. And it even made mention na yung pagtatanong, examination and cross, this will be done by the justice members. Even saying that the chair or the presiding officer can limit, manage, regulate the time of the justice members in raising questions, no? So, eto pagka inanalyze mo to, Karen, all of this are processes akin to a preliminary investigation. Oh. Tama ka sa sinabi mo kanina. And the most significant part of that is the purpose of this clarificatory hearing really is only to determine probable cause. Oh. And the definition of probable cause is justification to be able to proceed to trial. Oh. We cannot compare this to, I mean, if you compare this to the proceeding in the Senate, yun talaga yung actual trial, Yes. the purpose of which is to determine the guilt and the innocence, Yes. and after which, if found guilty, it will be the implementation of the necessary penalties, no? Kasi ito po, isa probable cause lang, 'di ba? Titingnan po yung pinaka probable cause kung ito bang kaso ito ay dapat pang ituloy. Para pong kinasuhan ka, pag kinasuhan ka, tatanungin ka doon, ano bang ganun mo? May abogado ka doon. Kung magtutuloy pa ba to sa korte. Preliminary investigation. Ngayon, pag nakita nun, diretso sa korte, yun ang yung Senado. Yun lang po. At siya nagsasabi na, ang nagsasabi po na bakit po hindi po pwede ang abogado ni Sara. Tandaan po natin, ang abogado po is for legal terms. Hindi po talaga sila pwede doon kasi legal lang po sila eh. Legal. Ano po ba hinahanap doon? Sa impeachment sa Kongreso, inahanap po doon is factual, katotohanan. Siya mismo dapat ang magsasabi ng mga facts. Kasi po, ang abogado, hindi po yan pwede doon dahil hindi naman sila ang nasasakdal. Si Sara po ang nasasakdal, si Sara po ang kailangan dumipensa. In legal aspect lang po yung mga abogado dyan. Kaya wala po silang karapatan na tumayo dyan ayon sa konstitusyon. Yung sinasakdal po na siya po ang pinagbibintangan at para masabi niya yung factual o yung mga facts, katotohanan, sa kanya po dapat manggaling. Hindi po kailangan manggaling sa abogado, which is legal, mga legal niya lang. 'Di ba? Hindi sila totally reliable sa impeachment proceeding. Ang totoong magiging reliable po diyan ay yung sinasakdal. Kailangan manggaling mismo sa salita niya ang mga pangyayari, ang mga kaganapan. Sa korte po, hindi po nagpapaliwanag doon ang abogado. Ang abogado po ay bumabaybay lang, tumutulong lang. Pero ang factual ng panggagalingan po ng kwento, ang panggagalingan po ng pangyayari ay mismo sa nasasakdal na si Sara Duterte. Yun po yun. Binubobo nyo yung tao eh. While I use the term mini trial. Yes. Do you believe now that you used, I mean, now that we're having this discussion, frankly speaking, do you believe that it was a mistake to use mini trial? No! I don't think so. Yes. Because it was intended to make a clear distinction Yes. between what the people are watching in TV Yes. with respect to the trial that is happening in the Senate. Yes. Because how else will you explain that to the ordinary people? Yes. Ang nakatatak sa isip ng tao ay yung trial ni President Estrada, trial ni Chief Justice Corona, because they've seen this in televisions. And in my effort to reach out to the grassroots, because after all this impeachment process
is an extraordinary power that was given to the Filipino people. Yes. I use mini trial to make them understand, ito pala maliit na proseso. Tama. Tama hindi dapat pagsisiyan ng ating paboritong Jinky Luistro. Kung may documentary po tayo yan, panoorin nyo dito. Nyolo Random. Documentary ni Jinky. Napakaganda po. Okay? This is a mini trial. That is a great word to describe, Your Honor, Mr. Chair, the proceedings that happening in Congress. That is mini trial, so that the people would know that the proceedings happening in the Congress is a preliminary or a beginning to have a probable cause, to find the probable cause. Diba? Tama. Kaysa naman isipin ng mga tao na, ano to? Anong ginagawa ng mga kongreso to? Kasi hindi po tayo sanay sa ganito eh. Sanay tayo sa 1/3 of vote. Ngayon dumadaan po tayo sa proseso na inuutos po ng Korte Suprema. Binibigyan po natin ng maraming due process si Sara. Kaya nandito po tayo nito sa mini trial na ito. Ito po ay utos ng Supreme Court at ng Konstitusyon. Kaya wala po tayong magagawa kundi sumunod. At sila Sara po ay umaaray. Kasi nga po, hindi nila napagandaan to. Hindi nila napagandaan na yung power ng Congress ay ganito kalala. Ganito ka-powerful. Hindi po nila napagandaan yun eh. Akala nila, nandun tayo sa 1/3 of vote, diretso na sa Senado. Hindi nila alam, ito pong Committee on Justice, ganito po talaga ang ginagawa. Doon nila na underestimate to. Na natatakot sila ngayon dito sa mini trial dahil mabubulat-lat kahit papaano dito ang kabalbala ni Sara Duterte. Aray ko. Diba? Yun po yun. Yun po ang totoo dyan. Diretso. Compare doon sa nangyayari sa Senado, which is the real trial, no? Oh, but this is not a trial. That's the problem. What you are doing is not a trial, right? I mean, That's correct. a trial determines guilt or innocence. So technically, the word trial is wrong. Perhaps it is misplaced, but it has reference to a structured process Tama. of investigating Tama. and giving opportunity to both parties. Tama. Kasi po pag sinabing trial, ano po ba yung trial? Diba? Ano po ba yung trial na word? Tama si Luis doon. Ang trial na word po, kumbaga, trial, ibig ko sabihin, meron pong pag-iimbestiga. Meron pong pagtatanong. Diba? Tama? Meron pagtatanong. Pero, mini lang. Mini, nilagyan niya ng mini, kasi nga po, yung pinaka-surface lang. Surface lang po. Kumbaga, surface lang ng libro ang itatrial dito. Hindi pa yung content. Dahil yun po ang gusto ng konstitusyon. Kumbaga yung balat, kumbaga sa libro, table of contents. Yung nilalaman lang, ano ba ang matatagpuan mo sa libro? Table of contents. Episode 1, Episode 2, Episode 3. Yun lang po, kaya mini trial. Titignan lang nila kung may probable cause ba doon. Halimbawa po, betrayal of public trust. Titignan nila, probable cause, nagbanta si Sara. Titignan ng NBI, check. Tama. Legit. Ngayon, yung pinakasaliksik noon, doon na sa Senado. Sa Senado na yon. Tatanungin na, sa tingin niyo po ba, si Sara Duterte yung nagsalita niyan? Sa Senado na yon. Sa Senado niya nadidepensahan yon. Pero dito, yung nilalaman ng libro pa lang, yung table, ay yung umpisa ng page 1 ng libro. Na pangalawa, confidential funds. Confidential funds. Nakalagay sa episode 2, confidential funds. Itatanungin lang yung COA. Asa yung mga dokumento mo? Ayan. Ito po, 125 million, 11 days, etc., etc. Okay. Sasabihin lang ng COA, opo, nakakita po kami disallowance. Yun. Hanggang doon lang. Then, didiretso na yan sa Senado. Doon na po bubulat-latin yan. Yun lang po. Kumbaga, inahanapan lang nila ng
probable cause. Kung kailangan pa bang magpatuloy ito sa korte. Ganon, napaka-basic eh. Present the respective evidence, no? Kasi you could have just used probable cause hearing. Do you think that is Another that is term. do you think that the preliminary investigation thing, the clarificatory hearing thing, the what did you say? The probable cause thing. Probable cause hearing. Oo. Are this easily understandable to the Yes. grassroots, the ordinary? Hindi maiintindihan ng ordinaryong tao yan. Maiintindihan talaga ang mini trial. Mini trial. Tama po yung mini trial kasi may pagtatanong, may konting pagtatanong dyan. May konting pagsasaliksik kahit papaano at may konting mga reference, mga relevant, mga facts na kailangan alamin. Kaya nga mini trial eh. Di ba? Filipino people. I think Well, that kasi ang mini trial can have legal implications. That's why tinanong ng reporter, will you take this to the Supreme Court? So baka sumabit ulit kayo. 'Di ba? Yun ang well, tanong. we cannot stop them from bringing any stage, any nomenclature, any proceeding, any step that we are doing in the Justice Committee to the Supreme Court, because that is their prerogative, that is their right. However, Karen, even assuming that the term mini trial is misplaced, is it correct to bring that mini trial to the petition, by way of petition to the Supreme Court, when in fact what is happening in the Justice Committee is a clarificatory hearing? I've said this in the hearing yesterday. I said that the proceeding should be judged not on the basis of the name, not on the basis of the nomenclature, not on the basis of the label. The proceeding should be judged on the basis of the actions that the Justice Committee do during the proceeding in the hearing proper, quote unquote. Okay, so let's call it a clarificatory hearing, no? Para sa akin kasi malinaw na it's looking for probable cause. So let's go to this. You have issued, well, you took a vote, right? Humingi ng boto at nagpasabina kayo. You're gonna issue sabinas. Let's talk about the sabina to one of Vice President's Duterte's lawyers, Attorney Michael Poa, all right? Sinagot nila that they did answer. One, for whatever reason, they did reply, right? They did reply. The non-reply is their interpretation is a response. So that's number one. The Vice President not attending the hearing, they may have a point and say, what makes that any different? Si former President Estrada, hindi naman nag-attend. Si Corona, si Gutierrez, ang dami, hindi naman nag-attend sa any House hearing, right? Kumbaga, it was brought directly to the Senate. So they may argue that's not a form of disrespect because they did reply, right? That is not a trial. So when you call Attorney Poa, what does the House expect from him? Why do you want him there? Well, from the point of view of the justice members, most especially the proponent, it was Congressman Tino, right? He believes that Attorney Poa, as then COS of DepEd ba yun or OVP, Yeah. played a significant part, Tama. even if not through the document, but by action Tama. in the utilization, alleged misuse of confidential funds. Tandaan nyo si Powa involved to sa Youth Summit ha. Inutusan niya na magkuha ng mga certificate sa Youth Summit. Magaling ka, Twilight. Aray ko. Di ba? Sangkot po to. Si Edward C. Surhend ang naglaglag po na nagpakuha siya ng certificate sa Youth Summit na libre. Yan po ang ginawa ni Edward C. Surhend. No? At alam mo, Karina, one thing, sorry. Alam mo, Karen, it's okay, sorry. no problem. One thing that we must understand here, the committee is a collegial body. All decisions are done by way of majority vote. Oh. So, Okay. since ganito yan eh. But Representative,
But Representative, etong tanong. So Attorney Poa goes there. I'll give you a scenario. He refuses to answer questions. He'll say, I don't believe that Contempt! this is the forum. Contempt! Right? Let's say hypothetically. Contempt You have yan! to remember, they have a defense strategy. I mean, I don't know what it is, but what if Michael Poa will be used as a witness in the trial proper? Because you yourself said he was in a position then, right? During that time, he knows where the funds were spent. So he may not be one of the lawyers in the hearing, in the trial proper, but they could use him as a witness. We don't know that. But by bringing him there, o sasabihin ng kasamahan mo, we will cite you in contempt for not responding. Oo. So that's when this gets blurry. He can choose not to respond. He can choose not to cooperate because it could be a part of the strategy. This is why ang tanong ko, what is the role of the members? You know, he can The choose members not to are answer. the members Yeah, are but the you know what? A investigators. person can choose not to respond. It is within the right of any person to choose not to respond because that is not a trial. Kaya yan yung tanong ko eh. Aren't you already crossing the line at this point by Ang kulit ni Karen Davila. Pinipilit eh. Ang kulit ni Karen eh. Karen, huwag mo nang pulitin. Ganun talaga. Eh, nasusulat eh. Ginusto yan nila Sara. Maraming due process. Aray ko. Ano ba gusto mo, Karen? actually, ang pinapasabi na nyo are probable evidence, ha? Oo. Nandun na kayo eh. So, yan ang tanong ko. Okay, what if Attorney Poa refuses to respond? Can you cite him in contempt? That's a basic... Kasi nga eh, hindi mo pwedeng... Kasi, eto tingnan nyo po, tinitignan dyan yung probable cause. Kasi kung hindi, dapat nag-1/3 of vote na lang. Yun nga yung iniiwasan eh. Hindi dapat kung walang ganito, nag-1/3 of vote na lang ang Kongreso. Oh, doon sa 1/3 of vote, wala pong kailangan na probable cause, diretso. Eh, hindi na nga yung gusto nila sa Sara eh. Ang kulit naman. Hindi na nga gusto nila sa Sara yung 1/3 of vote. Di ba? Hindi nila gusto yon. Aray ko. Ang kulit. Paulit-ulit tayo eh. Eh di dapat, kung wala tong mini trial, nag 1/3 of vote na lang, diretso sa Senado. Dumadaan nga tayo sa Committee on Justice process. At ito nga ang Committee on Justice process. Slow mode. Thank you, George. Slow mode. Oh, ito ang pinakamabagal na gusto ni Sara. Siya may gawa nito. Eh kung hindi siya nagreklamo sa Supreme Court, nasa 1/3 of vote tayo. Di ba tineknikal nila? Di ba? Yun eh. Eh kung di dapat wala tong mini trial, eh parang nag 1/3 of vote. Ganon din yun. Mas mabilis yun. Eh di magrereklamo na naman yan na wala na naman due process. Pinasa nyo na naman nang hindi nyo tinitignan kung talaga bang sufficient yung impeachment. Dito sa mini trial, tinitignan po kung tatayo ba ang impeachment sa korte na Senado. Kaya po may mini trial. Titignan nila kung tatayo ba ang impeachment na to sa Senado. Hindi yung agad na ipapasa doon. Oh. Ngayon, kapag hindi ginawa nila Jinky Luistro to at hindi nila tinignan kung tatayo to, bibirayin nila Sara Duterte yan. Minadali. Oh, minadali. Kaya nga binibigyan sila ng pagkakataon. Ito nga kay Michael Poa, tinitignan. Kailangan magsalita ka, Michael, bilang witness ka. Oh, dito sa confidential funds sa Youth Summit. Napakadaling intindihin eh. Hindi natin pwedeng gawing komplikado eh. Aray ko. Diba? Tama mali. Diba? Tama mali. Oh. Nieves Peña, thank you. Kasi po, pag diniretso to, bumoto yung Committee on Justice. Bumoto yung Committee on Justice. I-skip nila
I-skip nila yung proseso ng probable cause. Kung gaano kasustansya ang impeachment na idadalin. In-skip nila yon. Rereklamo na naman niya sa Supreme Court. Binabypass yung due process na si Sara ay mag-explain. Tandaan niyo po yung mini trial na yon, due process yon para si Sara mag-explain po sa mga accusation. Due process yon. Ang gusto ng iba, wag na mag-mini trial. Rereklamo ni Sara yan na walang due process to explain yung accusation. Hindi na natin papalampasin yon. Kailangan, doon pa lang sa Congress, i-explain niya. Diba? I-explain niya kung totoo ba yung accusation sa impeachment complaint sa kanya. Yun. Ngayon, kung ayaw ni Karen Davila na diretso na sa Senado to, hindi pa pwede. Bubutasan ni Sara yan. Your Honor, our Supreme Court, the Congress doesn't give way for me to explain. To explain against the impeachment complaint. Hindi ako hinayaan ng Kongreso na magbigay paliwanag sa mga bintang sa akin sa impeachment complaint. Yun eh. Hindi pa pwede yun. Huwag natin i-skip tong probable cause. Ngayon, nasa kay Sara na yan dahil hindi niya pinuntahan. Pwede niyang ipaliwanag doon. Unang-una, ay ang pong impeachment complaint nila Abante ay hindi naman po ako nasa video. Pwede niya sabihin ganon. Pangalawa, yung confidential funds po, ginastos ko ng tama. Kaya nga pinapa-attend siya. Pangatlo, yung Youth Summit po, totoong may bayad. Etc. Then, the Committee on Justice will decide to the reply of Sara Duterte. Magdidesisyon sila sa sagot ni Sara Duterte. Ano yung sagot niya? Bobotohan nila. Totoo ba na naniniwala kayo na si Sara, sabi ni Sara na ang Youth Summit ay may bayad? Boboto sila uli. Hindi. Oo, naniniwala ako. Due process. Yun. Kaso hindi siya umaten. Kaya nga, dapat umaten siya para mapaliwanag niya yung sarili niya. Hindi yung tayo mag-a-adjust sa pusang ina niya. Hindi po ganon. Hindi po kailangan ng konstitusyon ang mag-adjust kay Sara Duterte, Ma'am Karen. Ha? Kailangan ang konstitusyon, siya ang mag-adjust sa konstitusyon. Hindi pwedeng gagawin natin, mag-a-adjust yung konstitusyon, idiretso na to sa Senado na walang mini trial. No! Kasi bubutasan na naman tayo. Bubutasan na naman tayo. What the fuck? Hindi natin kasalanan kung hindi siya pumunta. At hindi siya pumunta, didiretso na sa Senado. Ano yan? Ano pong klase yun? Porket hindi siya pumunta, diretso na sa Senado. Hindi. The Constitution ruling must go on. Idiretso ang nasasaad sa Konstitusyon. The Supreme Court ruling must go on. Idiretso ang nilalaman ng Supreme Court ruling. Siya nag-gusto nito? Hindi naman tayo may gusto. Dati ginusto natin yung 1/3 of vote. Anong ginawa niya? Tinechnical niya. Ngayon, dito tayo sa slow mode. Siya may gusto nito. Hindi tayo. Tapos tayo na naman mag-a-adjust. Pusang ina. Aray ko. Pabobohan na to eh. Question, can you... He has to cite the ground for refusing to Okay, respond. so a No? possible response, Mr. Chair,
I cannot respond because this will be part of the evidence Oh, in the upcoming trial. By responding, we will be handing out our strategy. As a team, we have decided not to respond oh. in this hearing. O paano kayo ngayon? Because they are not recognizing the constitutionality of the Not proceeding. necessarily. And We can Yes! say we Tama! Hindi mo ni-recognize yung constitution. Di ba? Hindi niya nire-recognize si Powa yung constitution. Bawal yun. Oh. Nasa constitution to eh. At sila ang nagmanipula nito sa Supreme Court. Oh. recognize this, but I am limited. I cannot give out details. O well, paano yun, it will ma'am? it will depend on the members of the Justice Committee. May rules tayo. Inciting But how far can you go? Yan resource ang persons tanong. in contempt, no? It Okay. will depend on how the justice members will be reacting to the failure or refusal of the resource person or the witness to respond. Because let's say you cite a person in contempt, i-detain Para sa akin, Ma'am Remedios, sabi ni Ma'am Remedios, hindi. Para sa akin, appropriate yung mini trial. Kasi nga po, mini trial to. Kumukuha sila ng witness. Trial is trial. Tandaan nyo po ang trial, witness, evidence, korte, legal team. Ito po, ganun din to. Kaso, yung table of contents lang ng libro ang aanuin dito. Kaya nga mini. Yung nilalaman lang libro, hindi mismo yung libro. Yun po yun eh. Kasi kailangan nilang ungkatin na kailangan ba mag-pursue o madiretso to. Diba? Hindi natin kasalanan kaya hindi na-depensahan ni Sara to. Kasalanan niya yon. Ngayon, hindi porket hindi siya pumunta, hindi natin tutuloy to. Tutuloy to. And that's the constitutional duty, sabi nga ni Ruistro. Kasi pag hindi na naman natin ginawa yon, hindi siya pumunta, hindi na natin ginawa yung mini trial, unconstitutional yan. Butas na naman kay Sara yan. Di ba? Tandaan nyo po, yung mga legal na yan, mga attorney na yan, alam nila Luistro yan dahil attorney sila. Alam nila yung mga pang-drama, alam nila yung pang-arte, alam nila yung pa-victim effect, alam nila yan. Mga abogado yan. Di ba? Kung manonood kayo ng Lincoln's Lawyer sa Netflix, makikita nyo po yan. May kasamang mga drama yan. May kasamang awa effect. Ngayon, kung magpapadala tayo sa mga awa effect, kung magpapadala tayo sa mga drama effect, maaaring butasan yan in legal terms. Yun po ang iwasan natin. Magpadala tayo sa drama effect, magpadala tayo sa awa effect, magpadala tayo. Pinapasakay tayo eh. Pinapasakay po tayo sa bitag. Hindi siya upumunta, gusto niya, idiretso sa Senado. Pag diniretso yon, walang due process ang rereklamo niya. Tandaan niyo po yan. Hindi porket hindi siya pumunta, hindi na magtutuloy yung process. No! Is SOP yan. Process is process. Wala tayong magagawa. Either pumunta ka o hindi, diretso ang proseso ng konstitusyon. Diretso ang proseso ng batas. Yun po yun. Motherfucker. What the fuck? Ipapakulong nyo. Hindi ba trabaho na yan sa actual impeachment trial? Parang you are really acting like a court. That's my question. If you go this way, I have another question. You bring in the SALN of the Vice President, right? That Representative Redon says increased by 100-fold. I'm reading it right now, okay? Which is fair, okay, that her SALN increased from 2007 to 2005, I believe. Yun ang contention. Okay. The SALN in itself is not a crime, right? But she has to defend how her SALN increased. O eto tanong ko, ma'am. By defending it in the House, is not that already a trial?
He is part of the investigators, and it is incumbent upon him to know the truth behind his allegations. It could be belying the allegation in the complaint. It could be proving the allegation in the complaint. So itong mga searching questions. Tama yun. Pwede niyang pasinungalingan, pwede niyang patotohanan. Depende po sa sagot niya. Yun. Kumbaga yung surface lang. Di ba in-explain ko sa inyo, yung SALN mo ba ganito? Ay hindi po, ganito po yan. Sasagot siya. Okay. Yun lang. Ganun lang. Ngayon, sila bilang hurado, magdidesisyon sila kung naniniwala sila. Bilang impeachment proceeding, magdidesisyon sila. Ngayon, doon na yung sa korte na Senado, 'di ba? Doon na po yung sa korte na Senado, didepensahan niya talaga maigi yun kung totoo ba o hindi yung sinabi niya. Ganun lang ka-basic eh. Kakulango.